Ang lahat ng opinyon, pagtingin, pananaw o kuro-kuro ng mga bisita at panauhin o mga anchors o host sa programang ito ay sarili at tanging opinyon at pananaw ng mga nabanggit at hindi opinyon o pananaw ng Aliw Broadcasting Corporation, mga producers o mga namamahala ng Aliw Broadcasting o anumang organisasyon na affiliated sa network at kailanman ay hindi iniendorso ng Aliw Broadcasting Corporation ang mga nabanggit na opinyon at pananaw sa programa. Ang mga balita, dudublihin ang pasada. Ang mga kontrobersyal, mga viral, mga trending na mga tao. Dalawang mas matinding papasadahan. Mga pangyayaring nakikita sa kalsada. Live na papasadahan. Tampalang John Ibanez at Drew Nasino. Doble ang lakas, doble ang tindi. DWIZ Pasada Balita sa DWIZ News, DWIZ News TV at Aliw Channel 23 at sa digital channels ng DWIZ. Huwag magpapaiwan para huwag maunahan. Pasada Balita. Ilipin na po natin ang ulo ng mga balita. Pasada Balita. Bagong House Speaker na si Faustino Boji D. III nanumpa na. Pasada Balita. Mahigit 255 billion pesos tinapya sa 2026 budget ng DPWH. Pasada Balita. Mga patutsada ni VP Sara sa pamahalaan kaugnay sa anomalya o manang flood control projects ni Res Baca ng Malacanang. Pasada Balita. Paghahanda para sa BARM elections, pansamantalang ididigil ng COMELEC. Pasada Balita. Sa balitang pangkalakalan, Pilipinas pasok sa Top 50 Global Innovation Index. Pasada Sa Balita. balita sa ibayong dagat, matapos ang malawakang kilos protesta, mga mamabata sa East Timor ibinasura ang kanilang dagdag allowance. Pasada Balita. Balita pampalakasan, Filipina tennis sensation Alex Ayala muling umakyat sa WTA ranking. Pasada Balita. Sa balitang pangkalusugan, benepisyong dulot ng kamote. Ating alamin. Pasada Balita. At sa showbiz, Eraserheads Electric Fun Music Festival muling ipinagpaliban. Tampalang John Ibanez at Drew Nasino. Pasada Balita. Magandang umaga po, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila, sa buong bansa, sa buong mundo. Ngayon pong araw na ito ng Huwebes. Ngayon po ay Setyembre 18, taon 2025. Kayo po ay nakatutok, nakikinig at nanonood sa pamamagitan ng impilang may todong lakas. DWIC 882 sa Aliw Channel 23 na napapakinggan, napapanood din po via internet sa pamamagitan po ng official Facebook page at ating pong YouTube channel, yung DWIZ 882. Hanapin nyo lamang po sa inyo pong YouTube at sa Facebook. Ngayon pong araw na ito ng Huwebes, sa oras po na 5 sandali makalipas po ang ika-6 na ng morning. Kami po ang inyong mga magiging tagapaghatid balita, Drew Nasino, Johnny Ibanez. Pasada Balita. at sa detalye nga po ng mga pumapasadang balita, formal lang nagbitiw sa pwesto bilang House Speaker si Leyte 1st District Representative Ferdinand Martin Romualdez. Ayon kay Romualdez, nagbitiw siya sa pwesto upang bigyang daan ang investigasyon ng itinatag na Independent Commission for Infrastructure kaugnay sa maanomalya o manang flood control projects kung saan nadadawit ang mga mambabatas. Sa pamamagitan anya ng kanyang pagbaba sa pwesto ay magagawa ng komisyon ang kanilang mandato ng buo at maayos. Binigyang diin ng dating leader ng Kamara na ang kanyang hakbang ay hindi pagsuko, bagkus ay pagpapakita ng kanyang dedikasyon sa pagsiserbisyo. With a full heart and a clear conscience, I tender my resignation as Speaker of the House of Representatives.
I do this so that the Independent Commission on Infrastructure may pursue its mandate freely and fully, without doubt, without interference, without undue influence. Walang pipigil, walang makikialam. Let the truth emerge and let justice be done. Yan po ang bahagi ng pahayag o talumpati ni dating House Speaker at Leyte 1st District Representative Martin Romualdez. Pasada Balita. Inihalal naman bilang bagong House Speaker si Isabela 6th District Representative Faustino Boji D. III. Kasunod ng pagbibitiw sa pwesto ni Leyte 1st District Representative Martin Romualdez sa nasabing posisyon. Aabot sa 253 kongresista ang pumabor para kay Speaker D para pamunuan ang mababang kapulungan. Habang 4 naman ang hindi bumoto at 28 ang nag-abstain sa nominasyon, kabilang na ang ilang miyembro ng minority bloc. Formal namang idineklara ni Ilocos Sur Representative Christine Singson Mihan bilang bagong speaker si Congressman D, habang si Negros Occidental 3rd District Representative Javi Benitez naman ang nanguna sa oath-taking ng bagong speaker. I, Faustino Boji D. III of the, of the 6th District of Isabela, having been elected as Speaker of House of Representatives, hereby solemnly swear hereby solemnly swear that I will well and faithfully discharge to the best of my ability I will well and faithfully discharge to the best of my ability the duties of my present position and of all others I may hereafter hold under the Republic of the Philippines, the duties of my present position, all of our others may hereafter hold under the Republic of the Philippines. that I will support and defend the Constitution of the Philippines, I will defend, support the Constitution of the Philippines, that I will bear true faith and allegiance to the same, that I will bear true faith and allegiance to the same, and that I will obey the laws, legal orders, and decrees promulgated by the duly constituted authorities of the Republic of the Philippines, and that I will obey the laws, legal orders, and decrees promulgated by the duly constituted authorities of the Republic of the Philippines, and that I impose this obligation upon myself voluntarily, without mental reservation or purpose of evasion. and that I impose this obligation upon myself voluntarily, without mental reservation or purpose of evasion. So help me God. So help me God. Congratulations, Speaker. At yan po ang panunumpa ni Isabela 6th District Representative Faustino Boji D. III bilang bagong House Speaker. Pasada Balita. Mapangtampok na balita, tinapyasan na ng 30% ang panukalang budget ng DPWH para sa susunod na taon alinsunod sa direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos na repasuhin ang pondo ng ahensya. Ayon kay Presidential Communications Office Undersecretary Attorney Claire Castro, mula sa original na 881 billion pesos, ibinaba ang pondo sa 625 billion pesos na lamang batay sa update mula sa Kagawaran at Department of Budget and Management. Inihayag pa ni Jose Castro na ang natapyas na 252 billion pesos ay hiniling ng DPWH na ilaan na lamang sa ibang sektor tulad ng edukasyon, agrikultura, kalusugan, paggawa, social services at information and communications. Nabatid na binigyan ng 2 linggo ni Pangulong Marcos ang DBM at DPWH para repasuhin ang pondo bago muling isumite sa Kongreso para sa deliberasyon. Pasada Balita. Inamin naman ni Public Works and Highway Secretary Vince Dizon na hindi madali para sa kanilang departamento ang pagsusuri sa kanilang proposed 2026 budget. Ito'y matapos bigyan lamang ng 1 linggo ang DPWH para linisin ang plano na inabot ng 6 na buwan upang ihanda. Ayon sa kalihim, bagamat hindi masisigurado ang efficiency ng spending plan ng DPWH, titiyakin naman niya ang transparency at mahigpit na pagsubaybay sa pagpapatupad ng kanilang bawat proyekto.
Ipinaliwanag din ni Secretary Dizon ang nangyaring budget revisions alinsunod sa mismong direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ibasura ang mga locally funded na flood control projects, tugunan ang mga duplication at alisin ang mga alokasyon sa mga proyektong natapos na. Pasada Balita. Samantala malapit ang matapos ang Panay Guimaras Negros Island Bridge Project na nagkakalaga ng 189 billion pesos. Ayon sa Department of Public Works and Highways, ang unang bahagi ng naturang proyekto o ang Section A o Panay Guimaras Bridge ay 99% ng kumpleto at inaasang tuloy ang matatapos ngayong buwan. Habang ang Subject B naman o Guimaras Negros Bridge na may 13.1 kilometer na haba ay nasa 85% ng kumpleto at inaasang matatapos ngayong taon. Ang pagpopondohan nila sa engineering services ng naturang proyekto ay mula sa Export-Import Bank of Korea. Kaugnay nito, nilinaw naman ni Public Works and Highways Secretary Vince Dizon na hindi apektado ang pondo ng naturang proyekto sa kabila ng naunang pahayag ng Pangulo ng South Korea hinggil sa pagpapatigil ng isa sa kanilang malaking infrastructure loan sa Pilipinas. Pasada Balita. Sa detalye ng iba pang headlines, rumes bakang Malacanang sa mga pahayag ni Vice President Sara Duterte laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaugnay sa issue ng flood control project sa bansa. Tanong ni Palace Press Officer Claire Castro kay VP Sara, matagal bang nanatili sa kuweba ang Vice Presidente at hindi nito alam ang mga agarang hakbang ng Pangulo? Baka kailangan na rin anya ng Vice Presidente ng mas mataas na grado ng salamin o hearing aid para makita at marinig ang mga ginagawa ng administrasyon. Ayon kay Yusek Castro, malinaw na kumikilos na ang Pangulo para imbestigahan ang mga sinasabing manumalyang proyekto, kabilang dito ang pagbibigay ng direktiba sa mga law enforcement agency at ang mismong pagbuo ng Independent Commission for Infrastructure. Dagdag pa ni Yusek Castro, hindi naniniwala si Pangulong Marcos sa mga mabilisang proseso na walang due process taliwas sa EJK-style anya ng nakaraang administrasyon na walang investigasyong nagaganap kundi diretso na agad sa libingan. Inanatan din ng Malacanang ang dating administrasyon sa kabila ng pangakong sugpuin ng ilegal na droga sa loob ng 3 hanggang 6 na buwan, hindi pa rin anya ito natupad. Nagpakita rin si Yusek Castro ng resibo na mismong si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang umamin na isa rin siyang korap. Pasada Balita. Abot na sa mahigit 16,000 reklamo ang natanggap ng Sumbong sa Pangulo website simula ng ilunsad ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, lahat ng nakalap na sumbong ay isusumite na sa bagong tatag na Independent Commission for Infrastructure. Bahagian niya ito ng mandato ng komisyon na busisiin ang mga sinasabing anomalya at irregularidad sa flood control projects at iba pang proyektong pang-infrastruktura sa nakalipas na 10 taon. Una nang inatasan ni Pangulong Marcos ang komisyon na magtrabaho agad upang hindi mapanis ang mga sumbong sa website. Pasada Balita. Sa iba pang headlines, pansamantalang ititigil muna ng Commission on Elections ang paghahanda para sa Bangsamoro Parliamentary Elections. Ginawa ng COMELEC Anbank ang desisyon matapos maglabas ng Temporary Restraining Order ang Korte Suprema sa implementasyon ng BAA No. 77 o ang Bangsamoro Parliamentary Redistricting Act of 2025. Lalayong ilipat ang naturang batas ang 7 parliamentary seats sa Bangsamoro Region mula sa Sulu na dating bahagi ng rehiyon. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, ang paghihinto nila sa paghahanda sa nasabing halalan ay upang maiwasan ang komplikasyon tulad ng posibleng pagbabago sa balota. Naghahain naman ng komento ang COMELEC sa Korte Suprema sa susunod na linggo kaugnay sa inilabas na TRO sa implementasyon ng BAA number 77. Pasada Balita. Opisyal nang iprinoklama ng Commission on Elections ang Gabriela Party List bilang isa
sa mga nanalong party list group nitong nakaraang 2025 midterm elections. Sisilbing kinatawan ng Gabriela party list ang first nominee nitong si Sara Elago. Sinabi naman ni Elago na agad silang magtatrabaho sa Kongreso at lalahok sa mga pagkilos laban sa korupsyon. Ang Gabriela party list ang kumumpleto sa 20% party list allocation sa Kamara na katumbas ng 64 party list representatives alinsunod sa hinihingi ng batas. Pasada Balita. Umaasa naman si Senate President Vicente Tito Soto III na magkakaroon ng malakas at mahusay na ugnayan ng Senado at Kamara sa ilalim ng kanyang pamumuno at ni bagong House Speaker Faustino Boji D. III. Kasabay nito, sinabi ni Senate President Soto na naniniwala siya sa kakayahan ni Speaker D bilang House Speaker at makabubuti ito para sa Kamara. Nagpaabot din ng pagbati ang leader ng Senado sa bagong leader ng Kamara kasabay ng pagsasabing plano niyang makipag-usap kay Speaker D sa mga susunod na araw upang matalakay ang kanilang magiging legislative agenda. Pasada Balita. Ugnay niyan, excellent working relationship ng Senado at Kamara sa pag-upo ni Speaker Boji D. Inaasahan na. Ang pag-uulat mula kay Patrol 19, Celi Ortega Bueno. Hindi lang very good kung hindi excellent ang inaasahan ni Senate President Tito Soto na magiging working relationship ng Senado at Kamara sa pag-upo ni bagong House Speaker Faustino D. na pumalit kay dating Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Senate President Soto, maraming senador na kaibigan si D na matagal na rin sa politika. Ayon kay Soto, kasama ang bagong House Speaker, titiyakin nila ang transparency sa pagtalakay sa 2026 national budget at ang napapanahon na pagpapatibay nito. Magtatakda sila agad ng pulong kasama si D at ilang senador, bagamat hihintayin din muna kung magkakaroon pa ng pagbabago sa chairmanship ng mga committee ng Kamara kasunod ng pagpalit ng Speaker. Reboot o refresh start naman, ganito inilarawan ni Senator J. Versito ang pagpalit ng liderato sa Kamara at sa naging pagbabago sa Senate leadership. Sinabi ni Ejercito na umaasa siyang makatutulong ito sa pamahalaan at para sa kapakanan ng taong bayan. Aminado Senator Ejercito na kinalulungkot niya na nagkasiraan ang dalawang kapulungan o itong Senado at Kamara na ngayon lamang nangyari kaya kailangan ng fresh start o maayos na pagsisimula. Narito ang bahagi ng payag ni Senator J.V. Ejercito. Sad to say, ngayon lang yata na sa history, both houses nagpatuhan na nagkasiraan. So, naka-apekto sa both houses. So, at least ngayon parehong change in leadership and fresh start for both. Hopefully, makatulong sa It's for the good. I would think so. It's a reboot nga. Kailangan mag-reboot. Thank you, sir. Ito sa Patrol 19, Celi Ortega Bueno para sa impilang matodong lakas sa DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Samantala, AFP inatasan ni Pangulong Marcos na palawakin pa ang presensya sa mga teritoryo ng bansa. Detalye mula kay Patrol 13, Gilbert Perdes. Mariing inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga miyembro ng Armed Forces of the Philippines na ipagpatuloy lamang ang pagpapalakas ng presensya sa iba't ibang parte ng teritoryo ng bansa sa gitna na daw ito ng umuusbong na geopolitical challenges. Sa kanyang talumpati sa panunumpa ng mga bagong promote na general at flag officers ng AFP sa Malacanang, binigyan din ng Pangulo na mahalagang nakikita ang presensya ng bansa sa himpapawid, lupa at karagatang sakop ng bansa. Kailangan niyang mabantayang mabuti ang kapayapaang nakamit ng Pilipinas at palilimin pa ang ugnayan sa ating mga kaalyadong bansa na pareho nating nagsusulong ng mas malaya at mas matatag na rehiyon. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa impilang may todong las. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Pagpapatuloy pa rin ang ilang pa mga balita, nilinaw ni House Majority Leader Sandro Marcos na hindi Malacanang ang pumili kay Isabela Representative Faustino Boji D. III bilang bagong House Speaker.
Ayon kay Congressman Marcos, ang pagkakatalaga kay Speaker D ay dahil sa ikinasang botohan ng mga kongresista kung saan nakakuha ang mambabatas mula Isabela ng 253 boto, 253. Kinausap niya nila mga party leaders kung sino ang sa tingin nilang maaring pumalit sa may iwang posisyon ni dating House Speaker at Leyte 1st District Representative Martin Romualdez. Sinagot din ng kongresista ang patutsada ni Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte na cover-up move lang ang ginawang pagbibitiw ni Romualdez. Iginit naman ng presidential son na posibleng style na ni Congressman Pulong ang pag-cover up noon pang panahon ng pamumuno ng ama nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tiniyak naman ni Marcos na nagsagawa sila ng konsultasyon at kung nagpapakita ang Davao Solon sa mga sesyon ay malalaman nito ang mga kaganapan sa Kamara sa halip na atupagin ang paghahanap sa 51 billion pesos na pondong inilaan sa distrito nito. Pasada Balita. Walang kakaiba sa panibagong regodon sa Kamara. Ito naman ang iginiit ng political analyst na si Professor Edmund Tayaw sa gitna ng pagbibitiw ni late Representative Martin Romualdez bilang House Speaker. Sa panayam ng DWIZ, sinabi ni Professor Tayaw na tinatiming lang ng mga mambabatas mapasenado man ng Kamara ang pagpipili ng mga namumuno sa kanilang mga kapulungan. There's nothing unusual naman dyan kasi at the end of the day, the leaders of either House of Congress, either the Senate or the House of Representatives, siyempre meron silang sariling dynamics, ano? And therefore, it's always a question of reason and among others, timing kung kailan mangyayari yung changes na yan. Kaya lang kasi nagtatagal sa House of Representatives, hindi katulad sa Senado. Kasi unang-una, sino ang ipapalit? Man, pansin din ni Professor Tayaw na walang sino man sa Kamara ang kayang pumalit kay Congressman Romualdez na hindi lang kwalipikado kundi napupusuan din ng kanyang mga kapwa kongresista. To be honest with you, I can't recall any respected statesman or any respected politico for that matter na bigla na lang sumulpot na parang kabuti na walang experience, walang background whatsoever na pwedeng mag-claim na, uy, meron akong karapatan na mag-lead. Ganon din yung katanungan ko dito, no, sa mga nagsasabi at ito'y napakaingay sa Facebook, no. Ang sabi nila, napalitan na daw ang Senado, ang Senate President, papalitan na daw ang Speaker, ipalitan na din daw yung Presidente. Hindi pa ba tayo nadala doon sa 2 beses na ginawa natin yan? Yan naman po ang tinig ng political analyst na si Professor Edmund Tayaw sa panayam ng DWIZ. Pasada Balita. Tunay pa rin yan, Senador Marcos, naawa umano kay bagong House Speaker Boji D. Akit kaya nagbabalik si Patrol 19 Zelle Ortega Bueno. Napakahirap ng sitwasyon na kakaharapin ni bagong House Speaker Faustino Boji D, kaya't kawawa daw ito. Itinag ni Senator Amy Marcos makaraang mahalal si Congressman D bilang bagong House Speaker kapalit na nagbitiw na si dating House Speaker Martin Romualdez. Giit ng Senadora, magaling si Speaker D pero ang problema, sobra daw itong mabait kaya baka daw samantalahin ang kabaitan nito at maraming magpalusot at magdemand ng kung ano-ano. Mabuting tao din daw ang pagkakakilala ni Senator Ronald Bato de la Rosa kay Speaker D. May patutsada naman si De La Rosa sa pagbibitiw ni Congressman Martin Romualdez bilang House Speaker. Pagpakita daw ba ito ng pagiging guilty ni Romualdez sa mga maanumalyang flood control projects kaya ito'y nagbitiw sa kanyang posisyon. Ito sa Patrol 19, Celle Ortega Bueno para sa impilang metodong lakas DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Babalik po ang Pasada Balita makalipas lamang po ang ilang mga paalala. Philippine Standard Time. Speaker ng radyo.
Si Engineer Giljon Reyes, 26 na sandali makalipas po ang ika-6 na ng morning. Sa oras po na 28 sandali makalipas po ang ika-6 na ng umaga. Sa pagpapatuloy pa rin po ng ilang pang mga balita, tanggap tayo ng isa pang pag-uulat mula pa rin sa labas ng impilan. OWA, mag-aain sa ombudsman ng dagdag kaso laban sa mga kontraktor at DPWH personnel. Ang detalye buhat kay Patrol 17 Jopel Peleño. Magsasampa ng mga karagdagang kaso ngayong araw ang Commission on Audit laban sa mga pribadong kumpanya at individual na napatunayang sangkot sa irregularidad sa flood control projects na ipinatupad ng Engineering Office ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa Bulacan. Noong nakaraang linggo, nagsumiti ang COA ng Fraud Audit Reports o FARS sa Office of the Ombudsman para sa 5 flood control projects sa Bulacan na lumabas na non-existent. Ito ang magiging basehan ng pagsasampa ng criminal complaints sa ilalim ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act, Government Procurement Act at Falsification of Public Documents laban sa mga kontraktor at dating opisyal ng DPWH. 20 dating empleyado ng 1st District Engineering Office ng DPWH Bulacan at 4 na kontraktor ang tinukoy sa FARs. Sinimulan ng COA ang fraud audit na nakatutok muna sa mga proyekto sa Bulacan noong Agosto 12 alinsunod sa memorandum ni COA Chairman Gamaliel Cordoba. Ito ay bilang tugon sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na papanagutin ang mga sangkot sa flood control anomaly na una nang iniulat ng COA sa congressional investigation na nasa 313.7 billion pesos na halaga ng mga notice of suspension at 5.8 billion pesos na halaga ng mga notice of disallowance ang inisyu ng state auditors para sa infrastructure projects sa ilalim ng DPWH mula 2016 hanggang 2025. Ito si Patrol 17 Chopel Peleño para sa impilang may todo lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Sa pagkakataon pong ito, mga kabalitaan-kabalitaktakan, tayo po'y pinalad na makakausap ang isa sa mga Deputy Speaker ng Kamara at ang kinatawan po ng 1st District ng Iloilo, si Congresswoman Janet Garin. Kong Garin, good morning po. Johnny Banyas, Drew Nasino, live na po tayo sa DWIZ, Alip Channel 23, Madam. Good morning po, ma'am. Good morning, John. Good morning din sa inyong mga masugid na tagapakinig at tagapanood. Po, kasama po natin si Drew Nasino. First and foremost, Congressman Garin, kamusta na po ang Kamara matapos ang palitan ng liderato nito, Congresswoman? Well, okay naman, no? Siyempre, tuloy-tuloy kagad yung budget hearings, no? Budget delivery, budget briefings ng pinaka-last na ahensya. And ito nga ang DPWH. So, natapos kami kagabi ng medyo late na, no? I think past 10. Ang sunod na katanungan po, Madam Congresswoman, is yung po bang chairmanship at saka yung leadership ng ibang mga committee, may mga pagbabago po bang mangyayari after ng pagpapalit po ng speaker, Madam Congresswoman? So far as of now, sa ngayon, wala namang nasasabing ganun. Malamang walang major changes. Status ko muna, ma'am. Oo, status quo naman. Okay. So inaasahan po natin na kung ano po yung napasimulan ni Speaker o dating Speaker Martin Romualdez ng 20th Congress, magtutuloy-tuloy po sa liderato nitong si Speaker Faustino D. At ang ibig sabihin, pati po itong mga patuloy na deliberasyon sa mga budget ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan, magtutuloy-tuloy lang po, Congresswoman Garin. Definitely, no, definitely. Tuloy-tuloy ang trabaho. We need to pass the budget on time. And hanggang sa ang kayang matulong ng bawat kongresista gagawin namin. All right. Ma'am, dito po sa, of course, kahit hindi na po speaker si dating Speaker Martin Romualdez, of course, talaga magbibigay pa rin siya kahit paano ng mga advice. Ika, di ho ba? Kong?
Yeah, yan naman ang no, napag-usapan. Sa pagkakaintindi ko, ilang beses sila na nag-usap ni Speaker Boji D. Kasama na dyan yung endorsement ni former Speaker Martin Romualdez doon sa mga iba't ibang party leaders. Kakibat din dyan yung mga panawagan niya na talagang all-out support, magtulungan, pagkatapos talaga yung ito yung delivery of, kasi ganito I mean even before resigning, ang dami na niyang kinakausap ng mga kongresista. At ang paulit-ulit lang niya na sinasabi ay ano ba sa paningin niyo, kasi we have to admit the institution is under fire. Na nadadala dito sa mga allegation, although hindi naman kasi lahat as usual ang institution meron niyang mga iba na like a few bad eggs should not hurt the whole institution. Ang problema lang yun nga, lumalaking ingay pagkatapos merong mga napapangalanan na hindi pa na nawala dito sa Pilipinas yung mga ganung bagay. So, trinay naman ni former Speaker Martin na talagang hanapan ng paraan. Subalit, yun, parang sabi niya, he just wants to do the ultimate sacrifice and resign to save the institution from further malice, At kung sakali daw medyo may mga aligasyon, masagot ng tama. At the same time, medyo mabigyan ng fresh face, So parang alam mo yun, sometimes the leader has to take full responsibility. Because the institution has to be, alam mo yun, yung bagong mukha, a fresh start, and for the people to see that, okay, we are serious, Kasi we hear them. We hear the people. Dapat naman talaga ganun Ma'am, bago ko lang makalimutan, ano ho ba ang naging, paano nyo ho ba napili si Congressman Boji D? Ano po yung mga naging batayan po ninyo, ma'am, sa pagboto? Prior to this kasi, medyo matagal na rin yan, Kasi sa totoo lang, si Speaker Martin, ilang beses na rin nagsasabi na I really think I need to step down kasi nangyari siya ng previous Congress, 19th Congress. Siya rin yung speaker noon. Before pa. No. This was the 20th Congress. Parang it's like saying na nangyari siya under my watch. Opo. Oo, nangyari siya under my watch. And dumarami ang mga bagay-bagay na lumalabas. Yes. And nadadami na, yung the whole institution. Unfortunately, tumatagal kasi siya. Kasi yun ang naging, it's not easy, it's not a walk in the park to manage more than 300 congressmen na mga leaders in their own respective areas. So, different personalities, different advocacies, different interests. Hindi siya ganun kamadali i-manage. So, looking for a leader who can unite Congress. It will not be perfect, pero andun kasi yung isang tao na hindi naman interesado sa posisyon, pero nakikita rin na wala siyang, except for maybe politics, wala siyang makakaaway na Congress. We need a uniting factor. Yung bang tatay na makakatutok sa Kongreso. Sa makatwid, ang tatay na magbibigkis po sa buong Kongreso, Congresswoman, ano po? Yun po ang... Yes. Mag-unite, yes. Alright. Madam Deputy Speaker, ano po ang magiging sitwasyon ngayon ni dating Speaker Romualdez? Kasi kung ikukumpara, paki-educate niyo po kami kung ikukumpara sa Senado, nung napalitan si Senator Chis Escudero, napunta siya sa minority.
What about si Congressman Romualdez, ma'am, na alam naman nating kasama sa supermajority? Ano pa magiging pwesto niya, ma'am? Ano magiging lagay niya sa Kamara ngayon? He will still be part of the majority. No? I mean, he's the president of the biggest party in Congress, Partido Lakas. Apo. So he stays as president. And at the same time, he still participates as a representative of the 1st District of Leyte. Andun naman yung, of course, he's a seasoned legislator. Andun din yung vast and extensive experience and knowledge niya on handling Congress. So, sa mga panahon na kailangan siya, sinabi naman niya he is just there. No? Kasi, of course, everybody was, yung lalo na yung mga party leaders and the Speaker Boji was also saying, like, if there are matters that needs navigation, no? Lalo na yung mga institutional memory niya, he will be a call or a text away, and he will also attend sessions on some occasions. Yung pong ganyang ikangay banggit na sinasabing may puwersa pa rin, may kapangyarihan pa rin si dating speaker, ano po ang magiging tayo ninyo at reaksyon ninyo sa sinasabing parang nagpalit lang ng tao, pero ang namumuno, yung dati pa rin? Congresswoman Jarin. Well, not really, no? I mean, ang ibig nilang sabihin is that Speaker Boji is there, parang siya pa rin si Speaker Martin. Parang ganun wala po raw pinagkaiba, madam. Sorry for the word, parang dami. Dami, oh. Parang ganun po. No. Definitely, Boji is not a dummy, no? He's just a man of less words. Wow. Pero napakatagal na niyang ilang beses na naging congressman yan, gobernador, vice-gobernador, ngayon bumilik na kongresista. Actually, one factor that made him a choice of almost all the members of Congress is the fact that he was not a member of the 19th Congress. Kasi hindi mo mahihiwalay eh. Andun yung 20th Congress na magtatrabaho para sa interes ng taong bayan. Pero andun din yung patuloy na mga investigasyon who might implicate some of our colleagues. Right. So, napakahirap din kasi sa totoo lang gustong-gusto rin ni Martin matuldukan yung situation. Pero minsan may mga masasabing mga tao, may mga, yung iba totoo, yung iba hindi. But all of this will still be under investigation. Pero syempre medyo, alam mo yon yung for Congress to cooperate, you really need to be unbiased. Pero syempre, yung nasa 19th Congress din kasi si Speaker Martin, siya yung speaker that time. Oo. So ito naman si Boji, fresh face. Wala siya nung 19th Congress. Pwede na kilala niya yung iba. Pero andun yung sigurado tayong zero participation siya. So we will move forward towards delivering for the people. But at the same time, pagkaintindi ko na no holds bar, kung merong talagang makikita na involvement, magbibigay ng full cooperation ang Kongreso. At kung ano man ang mga kailangan ng ICI, Congress will be there to assist. Madam Congresswoman, personally, kakilala niyo po ba si Speaker D? Kasi may nagbabanggit, walang iba kundi ang presidential sister na si Senator Amy Marcos na kung qualification, pasok eh. Kaya lang ang pinoproblema ng senador, mukhang mabait daw. Bilang tao, masyadong mabait si Speaker D, baka raw ika ngay masamantala ng mga nasa paligid sa kanya. Can you comment on that, Congresswoman? Well, minsan kasi ang tao, they would judge somebody by his looks or the way he speaks. Mabait siya kung sa mabait, no? Pero marunong din siyang magalit at medyo... Kasi nakasama ko na si Boji nung, I think that was in 2004 until I think 2010
2010 or parang basta somewhere nakasama ko na siya ilang taon sa Kongreso. Akala mo lang na mabait naman siya, no? Kasi kung sa mabait, but when you do the work, he knows the direction and he is firm in many of his decisions. Pwede ba nating banggitin, with your indulgence, Congresswoman Jorin, na tahimik pero matinik? Tahimik pero matinik, no? Yun lang, yung no? firmness, yung kanyang firmness. Yung kasi yung nakakatakot sa kanyang, isang tao, Congresswoman, di ba yung sinabi lang ng tatahi-tahimik, pagka nagalit, ibang klase. Malalim daw Oo, pag tahimik eh. Di ba? Yes. Alright. Hindi, ganito yan, no? Ganito yan. Si Speaker Boji, actually meron siyang similar personality sa kay Pangulo. Alam mo, minsan, maraming lalapit. Natural yan. For people who are in power, maraming lalapit. Ito dito, magbibigay ng kung ano-ano mga intriga, right and left. Is the type of person who will just smile, listen to you, but at the end of the day, he knows to decipher who is telling the truth or he is not telling the truth. No? Kung nakikita niyang wala naman to, intriga to, or gagamitin lang yung poder, pasok labas yun. Ganun yung kanyang personalidad. Right, so good luck. But when it comes to the point that he needs to decide, talagang firm yan. No? Kumbaga, hindi mo siya mabobola. Kong, last few questions na lang po from my part. Ngayon pong may bago na po kayo na House Speaker at meron po tayong mga kinakaharap, meron kayong mga kinakaharap po na matitinding hamon dyan po sa Kamara, sa gitna nga po ng kontrobersya sa flood control projects. Ano po ang inaasahan po ninyo sa pamumuno ni Speaker Boji D sa gitna po ng malaking hamon po na kinakaharap po ninyo dyan? Nabanggit na po, kumbaga, the damage has been done, may mga idinawit ng mga mambabatas, na si dating Speaker Romualdez, pinangalanan din. What do you expect po, Congresswoman Janet Garin? Well, we expect a more united Congress na ang magiging tutok ngayon ng lahat is ano ba yung mga, at yung unang-una, itong batas na para sa sambayan ng Pilipino. Pangalawa, kailangan din matutukan. Ano ba yung mga legislative measures that we need to pass? Ano rin yung mga dapat baguhin? Yung punto dito is that every action will be attuned, no, will be in line with the call of the President for a bagong Pilipinas. So, makakapag-concentrate. Kasi sa totoo lang, Speaker Martin is a hardworking person. Talagang kilala ko yan ever since pa. Talagang hardworking yon. Pero nitong mga nakaraang buwan, dahil nga sa gulo, dahil sa dami ng intriga, then dahil din sa mga nuances within Congress, nahihirapan siyang mag-concentrate to lead Congress. No? Kasi gustong-gusto niya, pero almost every day na lang, ang daming mga problema na lumalabas. Alright. Ma'am, nasa inyo po ang pagkakataon. Baka may karagdagan pa po kayo mensahe, lalo na sa ating mga kababayan na alam naman po nating nagpupuyos sa galit dahil sa resulta nitong mga anomalyang nabubunyag at patuloy na inimbestigahan sa mga oras na ito, ma'am. Yeah, so sa ating mga kababayan, naintindihan namin yung galit, no? Maski yung mga congressman na iba, syempre may galit din na ganito pala karami, no? Yung mga pwedeng ilagay sa mga tamang projects, no? Because we thought they were being placed in the needed projects. Hindi naman namin naiikot na yung lahat-lahat, no? But then, ayan na yung nangyari. While we will all be calling and we're calling for accountability, talagang pinupush talaga namin na yung namang mga may responsibilidad tapusin, no? Kasi tama naman magkakaroon ng mga kaso, pero yung mga nakatiwangwang mas magandang tapusin, no? But be that as it may, wala namang perpekto, but we cannot just close our doors. Sana matanggap nila yung aming pakisuyo na bigyan ng pagkakataon ang Kongreso na makapagtrabaho, na makapag-deliver a new face, a continued vision,
dahil sila naman talaga ang boses no, ng taong bayan. Kaya sana maintindihan nila na itong mga pangyayari ay hindi sinadya, pero dahil ito ay nangyayari, we need to stand up, do the necessary amendments para matuwid, no? At maisaayos ang Kongreso, and of course Senate is also doing the same, dahil kailangan naman talaga natin ito, no, para sa bayan. Right. Maraming salamat po sa pagkakataon at sa mga susunod na araw, malamang maaabala po namin kayo muli, Congresswoman Garin. Good luck po sa inyo. Salamat po. Good morning po. Ingat God bless. po, Ingat po. ma'am. Salamat Thank po. you. Good morning. Good morning din po. Alright. Yan po mga kabalitaktakan, si House Deputy Speaker at Iloilo 1st District Representative Janet Garin. Pasada Balita. Tayo muna. Ano? Bibigay daan muna tayo sa ilang mga paalala. Yung ating speaker dito, Parang wala sa tono isang speaker. Pero yan sa akin lang. Siguro bago tayo mag-break. Actually, mahirap Mahirap yung... Ang dami nila kasi doon. Hindi, tsaka from 19th, papasok ka ng 20th. May problema na. Oo. Diba? Pero in fairness to him, kay Speaker D, kasi nga, malayo siyang maidikit in a sense dahil wala siya nung 19th Congress. Pero kung halimbawang talagang iintrigahin sa tagal niya sa politika, alam mo naman, may susundot at may Talagang susundot. meron at meron. So malaking hamon talaga yan. And good luck sa bagong liderato ng Kamara. At kung magkakasunod, masusundan pa ba ng rego doon? Ay nako. Naman, hindi na sila nakakapagtrabaho sa kabila. Budget deliberation. Sa kabila. Diba? Mainit pa rin yung upuan. Ba't hindi kaya palitan ng electric chair, ano? Para baka wala nang umupo doon. Mas maigi. Diba? Ito. Init na init sila So, ito, sumesenyas na yung ating... Inungusuan ka na. Yung speaker. Ang ating pong speaker. Tayo po ay magbabalik makalipas lamang po ilang mga paalala. Oras po natin. Speaker Giljon Reyes, 10 minuto na lamang po bago sumapit ang ganap na alas 7. Sa pagpapatuloy pa rin po ng ilang pang mga balita ngayong araw po na ito ng Huwebes, nalubog sa baha ang ilang bahagi ng Luzon at Mindanao, bunsod ang habagat na pinalakas pa ng bagyong Mirasol. Kabilang sa mga binaha ang Kasiguran Aurora, kung saan naglandfall ang bagyo dahilan para mawala ng supply ng kuryente at pumalo sa isandang kabahayan ang nalubog sa hanggang baywang na baha. Naranasan din ang pagbaha sa Teresa Rizal matapos hindi na mapigilan ang mga sandbag barriers na pahintuin ng tubig sa pagpasok sa mga palengke. Nahirapan din ang mga motorista sa Itiague, Isabela at Naga City, Camarines Sur matapos na hindi madaanan ang ilang kalsada dahil sa taas ng tubig. Binaha din ang ilang bahagi ng Tacorong, Sultan Kudarat at Tantangan sa South Cotabato. Pasada Balita. Isiniwalat naman ni Senator Erwin Tulfo ang sinasabing lantaran at sistematikong katiwalian sa ilalim ng Contractors License Law o Republic Act 4566. Sa kanyang privilege speech, pinunto ni Senator Erwin Tulfo na ang batas na dapat sana'y nagbabantay sa industriya ng konstruksyon, ginawa na anyang kasangkapan para sa pang-aabuso, kasakiman at korupsyon. Tinukoy ng senador ang Philippine Contractors Accreditation Board o PICAB na binubuo anya ng mga kontratista mismo. Pinangalanan din ni Senator Erwin Tulfo si Engineer Ernie Bagaw, board member ng PIGAB at sinasabing may-ari ng EGB Construction Corporation na sinasabing nakakuha ng mahigit 7 bilyong pisong flood control project mula 2022 hanggang 2025. Kasama rin sa binanggit ng senador ang isa pang opisyal ng PICAB na si Engineer Arthur Escalante na nasangkot din anya sa malalaking kontrata na ayon kay Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson. Gate pa ni Senator Erwin Tulfo, panahon na para tapusin ang tinagurian niyang racket sa flood control projects na nagiging cash cow ng iilan habang milyong-milyong Pilipino ang patuloy na lumulubog sa baha. Pasada Balita. Ito, makinig po kayo Ibinunyag ni NBI Director Jaime Santiago na kahit ang itinatayong bagong gusali ng kanilang ahensya sa Maynila na nagkakahalaga ng 2.4 billion pesos ay
nakakontrata sa mga diskaya. Pero, ayon kay Director Santiago, nanalo ang mga diskaya sa bidding noong hindi pa siya ang nakaupo sa pwesto bilang direktor ng ahensya. At batay rin sa inisyal na impormasyon, kabilang ang mga diskaya sa dalawang kontratista na nagbid upang itayo ang bagong NBI building. Tiniyak man ni Santiago na isasama nila ang nasabing proyekto sa investigasyon kaugnay sa mga hinihinalang manumalyang flood control projects. Pasada Balita. Samantala, pinagbibitiw ng isang independent health reform advocate na si Health Secretary Dr. Herbosa dahil sa sinasabing hindi na ito epektibo sa pangangasiwa sa Department of Health. Sa panayam ng DWIZ, sinabi ni Dr. Tony Leachon na naging kapansin-pansin ang mga sinasabing pagkukulang ng kalihim lalo na sa paggamit ng pondo ng PhilHealth. Anya, hindi na ipaliwanag ng maayos si Secretary Herbosa kung saan napunta ang nasabing pondo, bagay na maituturing na technical malversation. Dagdag pa ng health reform advocate, nagkaroon din ng seryosong usapin sa paglipat ng 70 bilyong pisong pondo mula PhilHealth papuntang National Treasury na anya salungat sa itinatakda ng Universal Healthcare Law. Ang tingin ko kailangan palitan na si Secretary Herbosa kasi hindi siya effective. Kasi ang una ko nakita, pinamigay niya yung pera ng PhilHealth na nawawala. Kasi during the budget hearing, sinabi doon ni Congressman Chel Jokno, nakuha niyo pala yung pera. What happened to the money? The 30 billion po, Congressman, went to the payment of the health emergency allowance. So, Secretary Bosa, what happened to the 60 billion? I don't know where it went. And perhaps the Department of Finance na lang ho will explain. So, sabi ko, dapat diba accountable ka kung saan pumunta yung pera? Itpa ni Dr. Leachon na dapat magkaroon ng pagbabago sa liderato hindi lamang sa DOH kundi maging sa Department of Finance upang matiyak na ang pondo para sa kalusugan na papakinabangan ng publiko. Tinanong din si Senator Recto na I think dapat palitan din kasi there's a technical malversation sa paglipat. We hope and pray that after the bar exam, the Supreme Court will be able to sit down and decide on the constitutionality of the 90 billion na inilipat sa National Treasury kasi unconstitutional, violating the seed tax law and the universal healthcare law. So ipasa sa OLI yun kung sakaling mali kasi sinabi ni Chel Jokno. So I think they have to go kasi masyado na masakit ang mga nagawa nila for kalusugan. Yan naman pong tinig ni Independent Health Reform Advocate Dr. Tony Leachon sa panayam ng DWIZ. Pasada Balita. Ay, nako. Maya-maya po ay mabigat-bigat yung mga... Lalim ng buntong hininga. Singlalim ng baha. Sige. At tayo po ay magpapatuloy maya-maya lamang po pero tayo po muna ay magbibigay daan sa mensahe po mula po sa ating ama ng impilan, ang chairman po ng Aliw Broadcasting Corporation na si Boss D. Edgar A. Gabangon. Tambalang John Ibanez at Drew Nasino. Pasada Balita. Nagpapalaganap ng tamang balita at tamang paglilingkod sa Metro and Mega Manila at buong bansa. Ito ang News and Information Station ng Aliw Broadcasting Corporation. Ito po ang DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ngayong Pasko hanggang dumating ang 2026. Proud member of ALC Group of Companies. Sa oras po na ganap na eksakto yung punto alas 7 na ng umaga. Arito po't ating pakinggan ang mensahe mula po sa ating ama ng himpilan ng chairman po ng Aliw Broadcasting Corporation na si Boss D. Edgar A. Gabangon. A code to live and share.
There are many people that we meet in our lives, but only a very few will make a lasting impression on our mind and hearts. It is these people that we will think of often and who will always remain important to us as true friends. Think good, think God, thank God. Have a great day ahead. God bless you. Yan po maikli, subalit malaman at makabuluhang mensahe mula po sa ating ama ng himpilan, ang chairman po ng Iliw Broadcasting Corporation na si Boss D. Edgar A. Cabang. Ang mga balita, dudublihin ang pasada. Ang mga kontrobersyal, mga viral, mga trending na mga tao. Dalawang mas matinding papasadahan. Mga pangyayaring nakikita sa kalsada. Live na papasadahan. Tambalang John Evanez at Drew Nasino. Doble ang lakas, doble ang tindi. DWIZ Pasada Balita sa DWIZ News, DWIZ News TV at Aliw Channel 23 at sa digital channels ng DWIZ. Huwag magpapaiwan para huwag maunahan. Pasada Balita. Muli balikan na po natin ang ulo ng mga balita. Pasada Balita. Bagong Speaker Faustino Boji D. III nanumpa na bilang bagong House Speaker. Pasada Balita. DPWH tinapyasa ng mahigit 255 billion pesos sa 2026 budget. Pasada Balita. Malacanang binanata ng dating administrasyon matapos sa mga patutsada ni VP Sara kaugnay sa maanomalya umanong flood control project. Pasada Balita. Preparasyon ng COMELEC para sa BARM elections pansamantalang itinigil. Pasada Balita. Sa balitang pangkalakalan, Pilipinas pasok sa Top 50 Global Innovation Index. Pasada Balita. Balita sa ibayong dagat, matapos ang malawakang kilos protesta, mga mambabata sa East Timor, ibinasura ang kanilang dagdag allowance. Pasada Balita. Sa balitang pampalakasan, Filipina tennis sensation Alex Ayala muling makyat sa WTA rankings. Pasada Balita. Sa balitang pangkalusugan, benepisyong dulot ng good kamote, ating alamin. Pasada Balita. At sa showbiz, Razorheads Electric Fun Music Festival muling ipinagpaliban. Tambalang John Evanez at Drew Nasino. Pasada Balita. Sa oras po na 3 sandali makalipas ang ikapito ng umaga, sa pagpapatuloy pa rin po ng mga pumapasadang balita dito pa rin po sa Impila May Todong Lakas, DWIZ 882 sa Daliw Channel 23. Tiniyak ng pamahalaan na wala itong nakikitang malaking banta kasabay ng mga ikinakasang kilos protesta sa linggo. Ito po yung trillion peso march sa September 21. Ayon kay Armed Forces of the Philippines spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla, patuloy ang kanilang mahigpit na monitoring upang mapigilan ang mga magtatangkang manggulo o magsamantala sa sitwasyon. Ang pagtataas sa kanya ng Red Alert status ay bahagi lamang ng standard security protocols ng AFP na layuning matiyak ang buong kahandaan ng lahat ng unit nito sa pakikipag-ugnayan sa Philippine National Police para mapanatili ang kapayapaan at kaayusan. Ang itinaas na red alert ay hindi anya nangangahulugang agarang pagde-deploy ng mga sundalo. Sa halip, nilinaw ni Colonel Padilla na nakatutok ito sa 24/7 monitoring, pagbubukas ng communication lines at standby status ng sandatang lakas sakaling kailanganin ng PNP ang suporta nito pagdating sa crowd control at pagpapatupad ng batas. Pasada Balita. Iginit naman ng Malacanang na hindi dapat madawit ang PNP, AFP at iba pang uniformed personnel sa usaping politika kaugnay ng nakadakdang kilos protesta sa Setyembre 21.
Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, hindi dapat magamit ang mga sundalo at pulis para sa pansariling interes ng iilan na ang layunin, patalsikin o pabagsakin ng pamahalaan. Binigyan din pa ni Yusek Castro na hindi lamang ang Pangulo kundi maging ang PNP at AFP mariing tumatanggi na gamitin ang damdamin ng mamamayan para sa tinatawag niyang political maneuvering. Anya, inisyatibo ng taong bayan ang protesta sa linggo at hindi dapat gawing kasangkapan ng sinuman para sa anumang tangkang destabilization. Matatanda una na nagpahayag ng buong suporta ang liderato ng DND at AFP sa anti-corruption campaign ng Pangulo na tinawag nitong pambansang krusada para sa mabuting pamamahala. Pasada Balita. Mahigit 50,000 pulis naman ang ipakakalat sa ilalargang malawakang kilos protesta sa Setyembre 21. Ayon kay Acting PNP Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr., layunin ng pagpapakalat ng mga pulis na bigyang proteksyon ang lahat, maging ang mga makikiisa sa protesta. Kabilang sa mga ide-deploy ang nasa 10,000 police officers mula sa mga fixed visibility post, mahigit 17,000 mobile patrol, 3,000 magbibigay assistance sa daloy ng trapiko at 9,000 sa mga checkpoints. Gayun din ang nasa 6,000 para sa crowd management. Tiniyak naman ni PNP Information Office o Public Information Office Chief Brigadier General Randolph Toaño na nakahandang rumisponde ang kanilang buong hanay para sa mapayapang demonstrasyon. Bago pa niya ang kilos protesta ay masusi na rin nilang binabantayan ang tigil pasada sa bansa at tinututukan din ang mga posibleng mga haras na mga pumapasadang syuper. Pasada Balita. Pinaalalahanan naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga bagong promote na general at flag officers ng Armed Forces of the Philippines na manatiling tapat sa Republika at sa bawat Pilipino. Sa kanyang mensahe sa panunumpa ng mga opisyal sa Malacanang, binigyang diin ng Commander-in-Chief na ang kanilang panunumpa ay para sa bansa at sa bawat Pilipinong umaasa na sa pamamagitan ng AFP, mamumuhay sila ng ligtas, mapayapa at may dignidad. Hindi lamang ito isang hakbang sa kanilang military career, kundi muling pagpapatibay ng kanilang pangako na manatiling tapat sa konstitusyon at maging sa sambayan ng Pilipino at kumilos ng may integridad, igalang ang batas at ipagtanggol ang demokrasya. Samantala, kinilala rin ni Pangulong Marcos ang sakripisyo ng mga general at mga flag officer at tiniyak na nakahanda ang administrasyon na magbigay ng mga kinakailangang resources at benepisyo upang mas makatutok ang mga ito sa kanilang tungkulin bilang mga tagapagtanggol ng bayan. Pasada Balita. Samantala, iginiit ni Senador Francis Chis Escudero na dapat mag-ingat at huwag basta magpadala sa mga diversionary tactics kaugnay sa sinasabing issue sa budget insertion. Ito'y matapos pagbintangan ni House Deputy Speaker Ronaldo Puno si Senador Escudero na saan sinabi nito na ang dating Senate President at si dating House Appropriations Chairman Zaldico ang responsable sa budget insertion ngayong taon at walaan niyang kinalaman sa nangyaring insertion si dating House Speaker Martin Romualdez at dating Senate Committee on Finance Chairperson Grace Poe. Gayunman, iginit ni Escudero na katawa-tawa ang agarang pag-absuelto ng kongresista kay Romualdez at agad na paglaglag kay Congressman Ko. Inililihisa niya ang isyo at agad na nagtuturo ng iba kung saan sila ni Congressman Ko ang dapat sisihin sa kontrobersya at habang ipinunto naman ng senador na pasok sa 2022 hanggang 2024 national budget ang karamihan sa mga ghost at substandard infrastructure projects, gayon din ang mga kickback nito. Pasada Balita. Samantala, tumanggap tayo muli ng pag-uulat mula sa labas ng himpilan. Unang preliminary investigation sa pagkawala ng mga sabongero idaraos ngayon ng DOJ. Mga prominenteng nasasangkot, inaantabayanan kung personal na dadalo.
Detalye mula kay Patrol 24, June Samson. Sisimulan na o idaraos na mamayang alas 10 ng umaga ng Department of Justice Panel of Prosecutors ang unang preliminary investigation kaugnay sa issue ng nawawalang mga sabongero. Nabatid na September 9 nung sinimulan ng DOJ ang pagpapadala ng mga sampina sa mga nasasangkot o sa mga inirereklamo na umano'y may kinalaman sa krimen. Pangunahin sa mga pinadalhan ng sampina ay si Charlie Atong Ang na itinuturong mastermind umano sa insidente, gayon din ang aktres na si Gretchen Barreto at 6 na pong iba pa. Samantala, kasama rin sa pinadalhan ng sampina si dating NCRPO Chief Police Colonel Jonel Estomo at 18 pulis, pati na rin ang whistleblower na si Julie Dondon Patidongan at kapatid niyang si Ella Kim. Layunin ng sampina na padaluhin sila sa idaraos na preliminary investigation ng DOJ para makapaghain ng kanilang counter affidavit upang sagutin ang mga reklamong multiple murder, kidnapping with serious illegal detention at iba pa na inihain ng mga kaanak ng mga sabongero. Inaantabayan na naman kung personal ba na makakadalo mamaya sina Ang, Barreto, Colonel Estomo at iba pang inaakusahan sa krimen. Patrol 24, June Samson para sa Impilang May Todong Lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Oras po na 12 sandali, makalipas po ang ikapito ng umaga. Sa pagkakataon ito, hingin po natin ang opinion mula po sa isang political analyst sa katauhan po ni Professor Dennis Coronacion ng University of Santo Tomas Department of Political Science. Magandang umaga po, Professor Coronacion. Welcome po muli sa DWIZ Channel 23. Drew Nasino po at John Ibanez. Morning, Prof. Good morning po, Sir Drew and Sir John. Good morning rin sa inyo mga taga-subaybay. Opo. Salamat po, Prof, sa inyo pong pagpapaunlak sa amin dito sa Impilan. Opo. Prof? Yeah, anytime po. Salamat rin sa pag-imbita. Opo. Kamusta po at batid naman na napanood nyo ba yung pagpapalit kahapon ng liderato? Ano ho bang take nyo? Ano po bang basa po ninyo dito? Ito po ba ay win-win or dehado ba rito ang administrasyon? Well, ano po ito, no? Ibang-iba doon sa nakita natin na pagpapalit ng liderato sa Senado. Kasi yun talaga makikita natin organic eh. Kumbaga natural. So yung dalawang magkatunggaling faction, grupo sa Senado, sila talaga yung kumbaga man nag-orchestrate na, kumbaga man sila involved para mapalitan yung liderato. Unlike this one, very minimal yung role ng minority. Lahat po ito sa House of Representatives, yung pagpapalit doon, ang nagdesisyon doon ay yung majority. So, namili sila ng kung sinong sa tingin nila ay qualified at saka nararapat upang palitan si former Speaker Martin Romualdez. So, dahil yung dynamic ng pagpapalit, marami tuloy tayong katanungan. Halimbawa, in relation to the ongoing investigation sa mga infrastructure projects, lalo na yung flood control projects, makikita kaya natin yung katotohanan. Even though napaltan na yung si former House Speaker Romualdez, na ang assumption ay involved dito, at saka kumbaga man ginagawa ng paraan upang hindi lumabas ang katotohanan. Sa ganitong pagkakataon, nagpalit na ng liderato, makakamta na ba natin yung katotohanan? At saka yung bang reforma pagdating sa paghahanda ng national budget, pagtapasa ng national budget, yung mga so-called insertions, yung mga maling ginawa noon yung 2025 budget, mangyayari daw ulit yun. So ito mga katanungan natin na ngayon na meron ng bagong House Speaker dito nga sa House of Representatives. So yun po, ang tingin ko doon, huwag tayong masyadong umasa. Kung may manage natin expectations natin, even though natutuwa naman tayo kasi nag-respond yung ating yung mga mambabatas natin
pinalitan nila yung kanilang beleaguered na leader. So, in-address na yung issue. Pero as for the next days, di natin alam kung anong kalalabasan pa, no? Kung naman ma-achieve ba yung goal na maging mahanap natin yung katotohanan patungkol sa issue. Prof. Coronasyon, si John po ito ha. Tanong ko lang, nasurpresa ba kayo sa nangyari kahapon o kasi parang ang nangyari nga May parang hindi, ang sa akin kasi parang nagkataon di ba? Nagpalit ng liderato ng Senado. Kausap natin si Professor Dennis Coronasyon. At ang tingin natin mukhang malabong mapalitan dahil may numero. Pero nangyari, Professor Coronasyon So, nagulat ka ba or bilang isang analyst nabasa nyo ba ito na mangyayari? Well, actually, nagulat ako. Kasi nga, gaya na sinabi ko, nung nakaraan pa na yan sa akin, na tiwala ako na napakalakas ng suporta sa kanya kay former House Speaker Martin Romualdez. Because he has the numbers. He has the numbers pa rin naman, except that, yung partido nila, yung coalition nila. Prof? Prof? Naputol si Prof. Nalaglag sa linya. Balikan natin si Prof. Coronasyon. Maganda yung sinasabi niya. Kasi last week lang kausap natin. Mukhang nagulat yung linya niya. Hindi kinaya yung tanong. Anyway, kasi di ba nga binabanggit niya, yung sa Senado kasi, ang gumalaw, minority. Na-overcome yung majority. May naglipatan Pero dito kasi, nasa kanya pa yung numero. Malaki, laki nun Di ba? 100 plus pa 100 plus. Di ba? At saka hindi pa kasama yung yung kaalyado. Kaya nga ang binabanggit, aminin man o hindi, alam mo naman yung malilikot ang isipan. Ang binabanggit, mukhang may kumpas talaga sa Malacanang. Sa taas. Mukhang may isinakripisyo talaga para ikangay wag sabihin kinukonsente, wag sabihin kinakampihan ni ganito sa ganito. Just to save face, gano'n. Saving face ba matatawag yun? Parang almost. Alam Almost. Ano masabi ko Pero yun nga kasi, may nagbabanggit nga rin na kumbaga yung kabilang kampo medyo natutuwa dahil nawala yung isang malaking tinik sa kanilang lalamunan, which is the House Speaker, former House Speaker. At kung titingnan nga natin yung mga galaw, ang layo Walang halos comparison doon sa nangyari. Alright, sige, balikan natin. Balikan na natin si Prof. Prof, naputol. Paulit nga po, anong basa nyo dito sa nangyaring ito, Professor Coronasyon? Ito po yun, na napalitan, si Ulan, tingin ko napakatibay ng kanyang hold doon sa kanyang mga kasamahan. Kasi he has the numbers. Pero kasi po yung ang lumalabas parang na pressure yung kanilang koalisyon, yung kanilang partido doon sa public clamor. Oo, so kaya nagresponde sila. So at saka meron na ring based on the reports, mayroong intervention coming from Malacanang. So lahat itong mga factors na to nag-contribute upang magdesisyon yung partido nila na palitan yung speaker ng panibago. Prof, nayugyug ba? Tama ba yung term nayugyug yung koalisyon kaya napilita silang mag-decide na palitan yung kanilang leader? Tingin ko, akala ko kasi parang inisip ko, since they have the numbers, pwede nilang ignore yung public pressure Oo, kaso mo, pa rin pala sila, tinatalaban pa rin pala sila ng ng public opinion, public pressure. So, maganda rin naman, At least somehow, nakita natin na may impact pa rin pala tayo. May natitira pa pala. Sa Kongreso. Oo. Yun ang maganda doon. Pero susunod na tanong, yung gusto natin mangyari na maisiwala itong katotohanan at saka mapurusahan yung mga guilty dito, mangyayari ba? So, that remains to be seen. Right. Sa part po ni dating Speaker Romualdez, masasabi nating mahirap lunukin Pero on the other hand, may pogi point po ba sa kanya to? O itong ginawa niyang pagbibitiw sa pwesto? Tingin ko walang pogi point sa kanya dyan although tama naman yung ginawa niya na pinakita niya na hindi siya kapituko sa pwesto, sa pagiging speaker.
Pero masama pa rin ang tingin sa kanyang taong bayan eh. Kasi nga tingin nila parang dapat ito tingin ng taong bayan involved ito, so dapat isa to sa mamaparusahan at makasuhan. So I don't think na yung kanyang ginawa ay magkakaroon siya ng pogi points. Although tama, yun naman ang tamang gawain ano, na kapag napapansin mong unpopular ka na, I think you have to step down. Opo. So tingin mo, Prof, ano ang overall impact naman nito sa administrasyon and of course kay Pangulong Bongbong Marcos? Lalo na nagsimula na itong ICI, Independent Commission for Infrastructure, at binanggit din ni Pangulong BBM na walang sisinuhin, Walang kamag-anak. Walang kaalyado dito sa investigasyon na ito. Anong take po ninyo rito? Well, unang-una po sa lahat, kasi ang tinamaan dito yung institution ng House of Representatives. And dahil sa issue na yan, nawala ng tiwala yung publiko sa ating House of Representatives. So ito pong nangyari kahapon, I think is a small step in terms of rebuilding para manumbalik yung confidence, yung tiwala, yung trust ng mga Pilipino sa House of Representatives. Now, in relation naman po dun sa kay President Marcos, positive po yung tingin ko magiging nito sa kanya, epekto. Lalo pat tama kayo, meron siyang ganung goal, inumpisahan niya nung kanyang huling SONA na linisin yung kanyang pamahalaan na tanggalan ng corruption, I think this is also a step towards that goal. Siya ang maaari magkaroon ng pogi points patungkol dito, no? Oo, siya, kung meron man magkakaroon ng pogi points, siya yon. Kasi pinapakita niya na seryoso siya. Na kahit pinsan niya, kaya niyang pababain sa pwesto upang matuloy yung investigasyon. At saka magkakaroon pa ng investigation ng ICI, yung itong Independent Commission. So these are all contributing to pogi points for the president. At mas magiging pogi si Pangulong Marcos at masasabi nating legacy niya yan kung magtutuloy-tuloy sa hanggang sa pagpapakulong sa mga talagang sangkot itong kanyang layuning linisin at maibalik yung pera. Opo. Tama po ba, Prof? Tama ho. Just imagine yung optics nun, sarili mong kamag-anak, pinsan mo, napakulong mo. So, ibig sabihin, seryoso talaga siya. Wala siyang sinisino, no? So, kung magagawa yon, that could be a good legacy for him. Lalo pat kukunti na lang yung panahon niya bilang presidente, no? Ito naman tingin ko doable, although systemic yung problema, pero tingin ko doable. Right. After this, pwede rin bang nakapuntos yung kabilang panig naman? Yung kampo naman ni VP Sara Duterte dahil mukhang isang malaking tinik yung natanggal sa kanilang lalamunan after mag-resign ni dating Speaker Romualdez, Prof. Well, perhaps you can say that. Pwede yung sabi na puntos rin sa kanila yon kasi nga somehow yung napakalakas na kalaban nila ay bumaba sa pwesto bilang speaker. Pero pinagtataka ko kasi I don't think na itong buong fiasco na to regarding the ghost projects sa infra natin ay naka-score ng malaki yung opposition led by the Vice President. Kasi alam niyo kung siyempre yung opposition naghihintay lang yun ng tamang panahon na pwedeng na maibanat at posibleng pabagsakin yung gobyerno, yung administrasyon. Ito na sana yun Ito na sana yun. Kaya nga lang, hindi nila nakuha ito. Kung gumawa na-miss nila yung opportunity. And they're still continuing to miss this opportunity to become the dominant political force. Kasi, yung nangyari sa Senado na nakudeta pa sila, setback yun Maganda na sana kasi sila na yung dominant doon, yung Duterte bloc. Along with the others with the help of former Senate President Jesus Escudero. Pero natanggal pa sila. Tapos ito naman pagbabagong liderato sa House of Representatives, wala naman silang kinalaman dito Wala silang role. Hindi sila yung gumawa ng pagbabago. So sabi ko sayang this is a missed opportunity. Ito na sana yung pagkakataon ng opposition
upang mapagpatuloy yung momentum na nakuha nila bago mag-midterm elections, umabot ng midterm elections, pero parang naudlot na yung kanilang momentum na wala na. Alright. Opo. Prof, dahil kahit nagpalit na ng speaker, sa tingin nyo, matutuloy pa rin yung impeachment? Next year. Next year? Yan po ang inaasahan kasi ang trial ay magaganap sa Senado na kontrolado ngayon ni Senate President Tito Soto. Tapos tingin ko naman yung bagong House Speaker, dahil magkakalyado naman sila, hindi naman bagong partido yung nakaupo, tingin ko magkakaroon pa rin ng ibabalik nila yung o gagawa sila ng panibagong impeachment Next complaint. year. Oo, na compliant sa Constitution. Pebrero. So tingin ko matutuloy. Kung mananatili itong status quo, itong mga nangyayari ito, ito pa rin yung House Speaker, ito pa rin yung Senate President, wala mang election, so yung composition bago pa rin, same pa rin. So most likely matutuloy yung impeachment trial. Yun nga yung susundot kong tanong, last few questions with your indulgence, Prof. Coronation. Nakikita mo bang matibay itong liderato ng Senado o nakakatakot din na anytime pwedeng magkaroon ng palitan na naman? Well, napaka-fluid po kasi ng given their number, 24 lang sila. So mas madaling magpalit dyan. So napaka-fluid ng kanilang dynamics. Anytime pwede magpalit. Pero yung think ko po even though manipis yung kumbaga man yung kinatutungtungan ni Senate President Tito Soto, pero the reasons behind kung bakit yung mga yung majority of the senators have supported him, tingin ko matibay naman po. They have their own respective reasons, pero yun ang pinanghahawakan niya ni Senator Tito Soto. So kung ano man yung mga pinangako niya doon sa majority niyon, dapat isa katuparan niya yun upang manatili yung kanyang suporta nila kay Senate President Tito Soto. Napaka kukonti nga, tama. Suppose naman doon sa 19 nung nakaraan, dito 15 lang. So mawalan lang yan ng siguro 4 or 3, baka delikado na siya. Yung isa doon sa lumipat nung nakaraan, kapatid pa nung sinasabing magpapasimunong gusto maging Senate President uli di ba? Oo, mawala nga lang sa picture taking kung ano na iniisip ng mga tao. Ang ligot talaga ng isipan ng mga kababayan natin. Prof, nga pala, bago ka namin bitawan, baka meron ka mga nais na panawagan, mga gusto mong payo, of course, sa linggo nga pala. September 21, Prof. Anong basa mo dyan? Opo, siyempre, tayo po ay sumusuporta sa kahit anong initiative upang sugpuin ng corruption. Kaya ako, personally, pupunta ako dyan. Sa eskwelahan lang namin, medyo naano lang kami kasi opening ng UAAP. Yun lang. Yun ang aming... Oo nga pala, UAAP nga pala. Mas marami pang manood doon sa loob. Alright. So, Pero basta, anti-corruption, suportado po natin. At saka, siyempre, hindi porke nagpalit ng mga liderato, tapos na ang laban. Hindi dapat manatili tayong vigilant, mapagmanman. At, sana ang goal natin kasi is makulong talaga yung mga involved. Mga dapat. Right. Okay, marami pong salamat Professor Dennis Coronation sa inyo pong oras. Uulitin po muli. Magandang umaga po, Good Prof. morning. Ingat po Ingat kayo. po, Salamat po. God bless. Thank you po. Salamat po. Si Professor Dennis Coronation. Nagugulat pa rin pala sila Hindi kasi yung comparison ang layo diba? Kaya ako rin nagulat di ba sabi nga pinag-uusapan natin di ba ang pagkakabanggit solid pagkakabanggit may numero may numero diba? Kaya talagang ganoon ang buhay, sabi nga nila ang bola bilog pag natinik malalim. Ang layo. ang lahat ng kaligayahan may katapusan. Medyo malapit yan. Malapit. Eto sigurado ito sobra ligaya nito. Sobra taga Bulacan to kumusta mga taga Bulacan po natin yan Hindi ba umuulan sa inyo? Hindi. Sino ang mga official niyo doon? Pangalan? Apelyido?
Sino? Sino senador niya? Sino congressman niya? O siya, tayo po muna ay magbibigay daan muli sa ilang po mga paalala. Oras po natin. Sa lahat po ng mga napuit sa kakapanood po ng K-pop Demon Hunter. Ayan, good morning po. Alas 7:30 na po ng morning. Pagpapatuloy ng ating balitaan, aminado mismo ang Bureau of Immigration na hindi maaaring mapigilang umalis ng Pilipinas ang sinumang tao o individual na nasa lookout bulletin order dahil mga korte lamang ang maaaring magpalabas ng hold departure order. Ginawa ng Immigration Bureau ang pahayag matapos ilathala ng Department of Justice ang mga immigration lookout bulletin order nito laban sa mga individual na nasasangkot sa mga palpak at guni-guni at mamaw o nakatatakot na flood control project. Ayon sa tanggapan, ang tanging magagawa lamang ng ILBO ay ang iulat sa DOJ na lumabas ng bansa ang sinumang nakalagay sa nasabing order. Ang ayon sa batas, malayang makakalabas pa rin ng bansa ang isang individual kahit na may lookout bulletin order ito, subalit maaari pa rin tutukan ng mga otoridad kung saang bansa ito pupunta para sa pagmamonitor kaugnay ng kinasasangkutan nitong kaso. Dagdag pa ng Immigration Bureau, sumusunod lamang sila sa hold departure order kung ipalalabas ito o i-issue ng kaukulang korte sa bansa. Pasada Balita. Iba pang balita, pinangangambahan ng pamunuan ng Katiklan Jetty Port at mga negosyante sa Boracay sa Malay Aklan ang naganap na 2 araw na power outage dahil sa posibilidad na makaapekto ito sa operasyon at turismo sa isla. Ayon kay Jetty Port Administrator SL Flores, kinapos sila ng diesel para sa kanilang generator sets habang parehong problema ang naranasan ng mga hotel at resort na umaasa rin sa sariling supply ng kuryente. Bunsod nito, maraming turista at e-trike drivers ang nagreklamo dahil naapektuhan ang kanilang biyahe at kita. Hindi nakapag-charge. Tiniyak naman ng NGCP at AKELCO na nagpapatuloy ang permanenteng pagsasayos habang tinatapos ang Nabas Katiklan Boracay Transmission Line Project na target matapos ngayong taon. Nagpasalamat naman ng Department of Energy sa pangunawa ng mga residente, turista at negosyante sa Bora. Pasada Balita. Bahagyang humina ang bagyong Mirasol habang tinatahak ang kanlurang karagatan ng extreme northern Luzon. Batay sa 5 a.m. bulletin ng Pag-asa, huling namataan ang nasabing sama ng panahon sa layong 165 kilometro sa kanlurang bahagi ng Kalayan, Cagayan. Taglay ng bagyong Mirasol, ang lakas ng hangin na aabot sa 55 kilometro kada oras at may pagbugso na aabot sa 70 kilometro kada oras. I-miss ko yung malapit sa gitna. Oh, malapit sa gitna. Kaya ba dinudugtong yun? Tala, itinaas ang signal number 1 sa ilang lugar sa Luzon, partikular sa Batanes, Babuyan Islands, kanlurang bahagi ng mainline Cagayan, Apayao, hilagang bahagi ng Abra, Ilocos Norte at hilagang bahagi ng Ilocos Sur. Mantala, napanatili naman ng bagyong Nando ang lakas nito habang tinatahak ang hilagang kanlurang bahagi ng Philippine Sea. Patay pa rin sa huling abiso ng Pag-asa, huling namataan ang nasabing sama ng panahon sa layong 1,225 kilometro sa kanlurang bahagi ng Calayan Island o Calayan, Cagayan. Taglay ng bagyong Mirasol, ang lakas ng hangin na aabot sa 55 kilometro. Parang nabasa ko na to ha. Ang naulit ha. Inaasahan naman ng Weather Bureau na posibleng maging isang tropical storm ang bagyong Mirasol ngayong araw habang maaari namang umabot ang bagyong Nando sa typhoon category sa araw ng Sabado. Pasada Balita. Samantala, maring pinalalahanan ng Metropolitan Manila Development Authority ang mga motorista at mga residente sa umiiral na parking ban. Ito po yan sa Metro Manila dahil mahigit 6 na pong lansangan sa lungsod ng Maynila ang saklaw po ng regulasyon. Batay sa MMDA regulation, kabilang sa listahan kung saan epektibo po ang parking ban ay sa Quirino Avenue, Rojas Boulevard, Taft Avenue, kabaan po ng Taft Avenue, Magsaysay at Aurora Boulevard,
Rizal Avenue, Delpan at 17 Mabuhay Lanes. Ito po yung mga absolute no parking zone kung saan 24 oras na bawal pumarada. 25 kalsada rin ang kabilang sa mga no parking zone kung saan illegal ang pagpaparada simula alas 7 hanggang alas 10 ng umaga at alas 5 hanggang alas 8 ng gabi. Samantala, nagsumite naman sa MMDA ang Manila Traffic and Parking Bureau ng hiling na exemption sa naturang polisiya dahil ilan sa mga kalsada sa Maynila ang kailangang gamitin bilang paradahan, dulot na rin ang pangangailangan sa pagnenegosyo at sa mga paaralan, partikular po dyan sa bahagi po ng Divisoria. Pasada Balita. Sinuspinde ng Department of Agriculture ang pag-angkat ng mga poultry product mula sa Argentina dahil sa bird flu outbreak. Ito'y matapos matuklasan ng avian influenza o H5N1 outbreak sa Buenos Aires noong nakaraang buwan na kinumpirma ng Argentina sa World Organization for Animal Health. Aklaw ng import ban ng mga poultry, domestic at wild birds kabilang ang karne, itlog, day-old chicks at semen o semilya para sa artificial insemination. Pinag-utos din ng Agriculture Department ang agarang suspensyon ng lahat ng aplikasyon at pagbibigay ng mga sanitary at phytosanitary import clearance sa mga nasabing produkto mula sa nasabing bansa. Pasada Balita. Iba pang balita, abot sa 40.8 million pesos na halaga ng shabu ang naharang ng Bureau of Customs Ninoy Aquino International Airport sa Customs Arrival Area ng NAIA Terminal 3 mula sa isang Swiss national galing Abu Dhabi, UAE. Ayon kay BOC Commissioner Ariel Nepomuceno, tinatayang 6,000 gramo o mahigit kalahating kilo ng inihinalang shabu ang na-recover mula sa naturang dayuhan nang sumalang ang bagahe nito sa routine X-ray scanning at 100% physical examination. Dito natuklasan ang 4 na plastic packs ng shabu na nakatago sa kanyang maleta. Dahil dito agad na inaresto ang pasahero sa paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at isinailalim sa kustodiya ng Philippine Drug Enforcement Agency para sa mas malalimang investigasyon. Pasada Balita. Makinig po kayo lalo na po dun sa mga mahilig bumiyahe palabas ng bansa. Sana all. Pero pasuhin ng Department of Interior and Local Government ang kanilang mga panuntunan at patakaran kaugnay sa mga biyahe ng mga lokal na opisyal ng pamahalaan at mga miyembro ng Sangguniang Kabataan. Tiniyak ito ni Interior and Local Government Secretary John Vic Rimulya kasunod ng pagbatikos ng mga netizen sa ilang SK member mula sa lungsod ng Maynila na nagbahagi ng kanilang pagbiyahe sa Thailand. Ayon sa kalihim, mahalagang matiyak na malinaw at lehitimo ang layunin ng lahat ng government-funded travel. Maliban dito, mayroon din anya silang ilalabas na memorandum circular na magpapaliwanag sa mga patakaran hinggil sa paggamit ng pondo ng pamahalaan sa mga pagbiyahe. Giit pa ng kalihim, kailangang malinaw kung saan maaaring kumuha ng pondo at mga clearance na dapat makuha bago magsagawa ng mga aktibidad. Pasada Balita. With your indulgence. Sa Thailand ba? Thailand. Thailand. With your indulgence, Kuyang Drew, mga Sawadi kabalitan, ka. kabalitaktakan. Ang banggit kasi, kaya naging controversial ito, may available naman sa Google. At may programa ang DOH doon sa bagay na pinakatampok doon sa kanilang pagpunta at pag-aaral di umano sa Thailand. May kaugnayan sa HIV Okay, ang pagkakaintindi ko. Mismo ang kalihim ng Department of Health, Meron ang daming kaalaman Meron dito. Meron dito. At saka parang ang banggit kasi, hindi lang isa, hindi lang 5, hindi lang 30 Ayan, ang kasama doon sa Kita, biyahe. kitang-kita. Ito resibo, ayan, Ayan, 6 na po yata sila Ayan, Diba? yan ba? Ang dami. Ang dami nga. So ang tanong, anong meron? Tsaka ang pwede rin namang bumiyahe, kaya lang siguro ang banggit ng iba para menos gastos, representative ng bawat isang SK siguro.
parang ang nangyari, parang reunion eh. Ang dami nila eh. Parang hindi reunion, Di ba? parang field trip ang dating. Field trip ba ang Field dating? trip. Ikaw naman ano ko ng reunion eh. Dinikit mo. Ang sa atin lang walang masamang magbiyahe for seminar. At matuto. At matuto. Kaya lang, tingnan naman natin yung pagkakataon kasi yung timing. Di ba? Yung timing. Nagkakagulo tayo sa bilyon-bilyong nawawalang pondo sa proyekto tapos biyahe kayo? Andiyan pa kayo sa Thailand. Thailand kayo? Yung isa nga napunta sa... Saan? Di na ako. Ba't ka nasamid? Nasamid ako. Nasamid ako. Ha? Rakang nanunumpa. Di ba? Sa akin lang. Alam nyo na ang punteriya ngayon ang tungkol sa pera, ang tungkol sa budget. Ba't naman kayo nagpo-post-post mo sa social media? O, isa pang dapat nating sitahin. Mukhang hindi yata natuturuan ng kanilang mga sulsultan. Yung mga dumadalo sa pagdinig. Oo, diba? Alam nyo namang tutok yung yung pagkakaroon niya sinasabing kamal ng pera eh. Eto Pupunta na nga kayo eh. doon eh. Milyong-milyong halaga yung relong suot nyo. Humantong na nga tayo sa rally sa September 21. Di ba? Tapos baka naman pagpunta nyo sa rally, mga suot nyo eh. Libo-libong halagang t-shirt pa lang, round neck. Di ba? Kumbaga kung talagang veterano kayo sa ganyang larangan, ayusin nyo, galaw nyo. Kayong Nahuhuli kayo, nakakalata kayo sa forma nyo. Post kayo ng post eh. Di ba? O yung isa pa. Nanonood lang ng basketball. Basketball, no? Nasa talagang VIP. Oo. Nakita mo yung presyo ng Ay, kitang-kita naman. Kitang-kita. Saan ka naman nakakita? Manunood ka lang ng basketball. Milyong halaga pa ng relo suot mo. Tapos yung damit mo, singalaga ng motorsiklo. Diba? Tapos ngayon lang ako, sorry for my innocence. Ngayon lang ako nakakita ng round neck. Ganun ang halaga. 61,000 plus. Round neck Round neck. Sunugin mo ako, hindi ako mag-amoy 5,000 na. Ayaw nga natin magdamit sa bahay. Kung lumalabas nga ako ng bahay, ang tawag doon? Shorts eh. Short shorts. Diba? Alam, boxer eh. Boxer. Nagawa labas ko yan. Binanatan ako ng netizen. Kaya sa akin lang, di ba? Kala ko lumabas ka, naka-baby bra pa eh. Bakat lang. Bakat. Yung butas-butas na sando. Correct. Di ba? Sarap kaya nun. Presko. Diba? Presko. Ako, malaking tulong sa akin yung pagmamas. Magagawa mo yung kabalbalan mo, hindi mo makikilala. Kasi nakamas ka. Ewan ko ba, ang hilig nila mga Pilipino sa flex. Tingnan nyo sa social media, ang sinasabi nila, ang mga bilyonaryo sa ibang bansa, ang suot, ordinaryo. Ordinaryo, totoo. Pero yung mga nagpapanggap na mayaman, puro mamahalin ng suot. Puro mamahalin. Si Kuyang Bill. Si Bill. Kuyang Bill Gates. Bill Gates. Pumipila yan sa parang rolling store lang, di ba? Para bumili ng pagkain. Nakasimpleng damit lang. Tama ikaw. Simple yung damit mo. Biglang tinago. Huwag mo nang tignan. Ba't tinago? Magkano ba yan? Mura lang yan. Buhaya ba yan? Hindi. Ano, butike. Nakasilip na yung dito. Sige, tayo po muna ay magbibigay daan muli sa ilang po mga paalala. Oras po natin. Engineer, District Engineer from Spratly Islands. Yan po si Giljon Reyes, Ate Susan Eronimo. 14 na minuto bago sumapit po ang ganap na alas 8. Balitang pangkalakalan. Nakapasok ang Pilipinas sa ika-50 pwesto sa world's 50 most innovative economies mula sa ika-53 pwesto noong 2024. Ito rin ang unang pagkakataon simula noong 2020 na maabot muli ng bansa ang top 50. Ayon sa World Intellectual Property Organization, mas mataas ito sa target ng Philippine Development Plan na 52nd rank ngayong taon. Ibinida ng Pilipinas ang knowledge at technology outputs habang bumuti rin ang infrastructure sector. Kaugnay nito, layunin naman ng bansa na maabot ang ika-49 na pwesto sa susunod na taon at ika-43 para sa 2028. Pasada Balita. Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ Balita sa ibang bansa. Eto kaya kailan mangyayari sa Pilipinas ito. Pakinggan niyo pong maigi mga kabalitaan, kabalitaktakan.
Ibinasura na ng mga mamabatas ng East Timor ang plano nitong magbigay ng lifetime pension allowances para sa kanilang mga sarili. Ito'y kasunod ng malawakang kilos protesta ng mga kabataan o Gen Z sa nasabing plano. Mahigit 1,000 estudyante. Pakinggan nyo mahigit 1,000 lang to na mga estudyante ay nagprotesta sa harap ng Parliament Building ng East Timor sa Dili nitong mga nakaraang araw. Nagdulot ito ng pagkasira ng mga government building, pagbabato sa mga pulis na naging sanhi para hagisan sila ng tear gas. Nauna na rito ang pag-aalis ng mga mambabata sa plano nilang bumili ng 65 mga sasakyan para pa rin sa kanilang mga sarili. Iginit ng mga rallyista na hindi makatarungan ang mga inilalatag na plano ng mga mamabatas dahil humaharap sa hirap ang karamihan sa populasyon ng East Timor. Pasada Balita. O diba? East Timor yan. East Timor. At ang tingnan mo dito kuya 1,000 estudyante lang to. Konti pa yan. Konti to. Kung tutuusin, napakaliit na nito. Napakaliit lang nito. Pero tinablan yung mga opisyal ng East Timor. Dito sa atin kasi ilan libo na yung nagmamarcha. Libo-libo. May nakaplano pa. May tinalawa na ba? Naka-bulletproof yata. Baka naman, hintayin natin lumubog. Ang lulubog? Ang bansa? Lubog ang baha? Huwag naman. Kasi hindi naman lahat tayo may Baka kasalanan talaman di ba? Oo nga. Tsaka kahit naman anong gawin natin, kuya, yung mga opisyal na yan, hindi naman sasabak sa bahayan. At di naman lulubog sa bahay yung kanilang mga bahay. Depende na lang. Di ba? Kung Taga-Bulacan. Lubog na lubog naman. Sino senator niya? Pasada Balita. Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Filipina tennis sensation Alex Ayala muling umakyat sa WTA rankings. Alamin po natin ang sports update. Iyan ang balita mula kay Ian Articona. Good morning, Boss Jet, Boss Drew! Narito na ang latest sports update. Umakyat sa 57 pwesto ang ranggo ni Filipina tennis sensation Alex Ayala sa Women's Tennis Association rankings. Ito ay matapos ang 7-match winning streak at kauna-unang WTA title ni Ayala. Kasunod din ito ng Grand Slam singles match ni Ayala matapos itong umabante sa second round ng 2025 US Open noong nakarang buwan. Muli namang lalaban ng Filipina tennis sensation sa susunod na linggo para sa Jingshan Tennis Open na gaganapin sa China. At yan ang sports balita. Ako si Ian Articona, nagbabalitang tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Balitang pangkalusugan. Isa sa pinakamasustansyang gulay ang kamote. Kaya naiinsulto po ang gulay na ito kapag ginagamit niyo po ito sa mga pasaway na rider. Dahil sa taglay nito mga benepisyo na mabuti sa kalusugan. Kabilang na rito ang pagpapababa sa blood sugar level at pagpapanatili ng maayos na digestive system dulot ng pagiging mayaman ng kamote sa fiber at resistant starch na nakatutulong upang makontrol ang blood sugar level sa katawan. Meron din taglay na vitamin A ang kamote upang maprotektahan ang mga mucous membranes at balat mula sa mga impeksyon at vitamin C na makatutulong naman sa paggawa ng white blood cells upang labanan ng mga mikrobyo. Pinapalakas din ng pagkain ng kamote ang mga buto dahil mayaman din ito sa iba pang mineral tulad ng calcium, phosphorus, manganese, zinc, copper at selenium. Sa kabuuan, mayaman ang kamote o yung tinatawag na sweet potato sa vitamina, mineral, fiber at antioxidants na higit na nakatutulong sa kalusugan. Kaya uulitin ko lamang, huwag po nating insultuhin ang kamote sa pamamagitan ng paggamit sa kanila sa mga pasaway na motorista. Pasada Balita. Ito na ang latest, bagong-bago, fresh na fresh. DWIZ Showbiz News. Inanunsyo po ng mga organizer ng Eraserheads Electric Fun Music Festival o EFMF ang muling pagpapaliban ng naturang event dahil sa iba't ibang hamon na naging hadlang para ituloy ito ngayong taon. Nabatid na dati itinakda ito noong May 31 pero ipinagpaliban o ini-adjust
sa Oktubre 18. Gayunman, dahil sa mga hindi nga po inaasahang problema, ay nakatakda na lamang po itong ituloy ang nasabi pong music festival sa unang quarter ng 2026. Ayon sa EFMF team, ang desisyon ay bunga ng political instability, economic uncertainty, at mga climate-related issue. May ganun. Kaugnay nito, nangako naman ang organizers na ibabalik nila ang buong bayad sa mga ticket, yung mga bumili po ng ticket. Pasada Balita. Okay. Sa ating good news, ito talagang good news ito. Dahil unti-unti na pong naghihilom ang ozone layer na nagsisilbing proteksyon ng mundo. Ayon sa United Nations, sinaasahang tuluyang maglalaho ang butas nito sa mga darating pang dekada. Batay sa ulat mula sa World Meteorological Organizations, mas maliit na ngayon ang nasabing butas kumpara sa mga nagdaang taon. Tagumpay-an nila ito dahil nakikinig na ang mga bansa sa agham. Ang ozone layer ang nagsisilbing proteksyon laban sa mga mapanganib na ultraviolet rays mula naman sa araw. Pasada Balita. Sa pagkakaintindi ko, itong pagnipis or pagkakaroon ng butas ng ozone layer ang dahilan din ng climate change, di ba? Diba? Tsaka yung global warming. Global warming. Kaya ang dahilan nito, natutunaw yung mga yelo tsaka niebe yung sa ibang mga bansa. Sa Antarctic tsaka sa Arctic Ocean. Kaya kapag natutunaw ito, mas lalong dumadami yung tubig. Kaya konting ulan, baha. Nagkakaroon ng baha. Mantakin mo, pati Saudi Arabia pala at Middle East, binabaha. Oh, binabaha. Diba? Kasi usually, hindi yun napagandaan ng wala kasi sa hinagap nila. Wala sa hinagap nila. Disyerto, kuya. Yes, magkakaroon ng baha. Hindi naman uso sa kanila nung araw yung drainage, Tama, di ba? Kaya nabigla sila. Tsaka yung sa UAE din, sa UAE. Yan. Sa atin lang naman hindi dapat nakakagulat eh. Di ba nga sa Uste? Oo. Magsabay-sabay lang na umihi yung mga daga, nagbabaha. Kaya nga. Diba? Kahabaan ng Spain. Sa Espanya. Leptospirosis. Anyway, may pagkakataon ba kung ang nature naghihilom tayo pa ba kaya? Oo naman. Diba? Kayang-kaya. Kaya lang, sumisira kasi sa nature ang mga tao eh. Oh. You know that? Because it's natural. Oh, really? Pero yung bata mo, ha? Ayan na. Mga taga Bulacan na. Ayan na, ingat Bakit palaging Bulacan ang binabanggit mo? Hindi lang. Sila lang. Oh, yun. Dahil taga Bulacan sila. Tsaka sila kasi kasi ang sapul talaga ng mga pagbaha. At ng mga nakakatakot na proyekto. Sige. Magpaalam na nga tayo. Wala ba mga may birthday dyan? Wala bang babahol? Wala. Gusto nyo ba magkaroon? Gusto nyo ba magkaroon ng birthday? Sige na, uy! Huwag na. Siya! At yan po ang kabuuan po ng balita dito po sa Pasada Balita. Sa ngalan po ng buong tropa ng DWIZ at Channel 23, kami po ang inyong mga naging tagapagatid balita, Drew Nasino. Johnny Bañez. Nagbabalita ng tama. Kasunod? Ha? Ano yung kasunod? Naglilingkod ng tama. Susunod na po! Nandyan na po sila, walang iba, karambola. Oras po natin. Ganap na po ang alas 8 na ng morning. Para sa mga Intero, para sa inyo to, mga haters, eto na. Happy weekend! Ang mga balita, dudublihin ng pasada. Ang mga kontrobersyal, mga viral, mga trending na mga tao.